Magandang araw mga kabayan. Update tayo dun sa ating talong, yung ating pinagapang na talong. Palibasa nga ay nagtag-araw yung talong natin ayaw bumunga. Ang ginawa natin, pinagapang natin parang kamote o parang kalabasa. Yun, kaya naman ito, bumunga siya. Umpisa na bumunga. Ito kasi yung ating talong pinagagapang lang ganyan sa lupa. Itong tag-araw. Kaya ngayon, napilitan siyang bumunga. Ngayon, ang kagandahan ngayon, nag-uumpisa naman ngayon ng tag-ulan dito. Kaya ngayon, ang ginawa natin yung mga bato na nakadagan sa kanyang tangkay, tinanggal na natin gawa ng kasi malamig na. Ang talong kasi mahina sila sa mainit. Kaya hindi sila makabuelo. Kaya ganyan lang at ang technique diyan. Paano natin siya? Tawag na sila. Sasalam muna tayo. Pero ang method lang tapusin natin tong ngayon yun ang technique pagka Ngayon yung dito sa kamote, mayroon pa din isang technique yung sa kamuting bagging Yung kamuting bagging kapag minsan yung gumagapang na. Ang gawin natin, nga katulad ng garto. Ito, ihiga natin yung pagmahaba na ito yung garto, ang ginagawa ko, pinapahiga ko siya. Ihiga ko. Tapos ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng lupa. O kaya, kasi yung iniuhukay. Gayon. Yung kasi kapag naihukay natin ng kaunti, yung kasi umuugat siya, napipilitan umuugat. Dito kasi palibasa yung lupa dito hindi naman laging basa. Kaya nangyayari yung puno lang niya may ugat. Ngayon ang gagawin mo pagka gayon, ihuhukay mo siya ng kaunti. O kaya kung may pantabong ka, alam mo, meron kang pantabong diyan, tabunan mo ng kaunti yung yung kaunti lang. Tapos yung mapipilitan siya magkaugat. Ngayon kapag ay magiging matibay yung kamuti natin pagkatapos marami pa tayong laman na makukuha pagka ganun ang ating ginawa. Kaya yun ang ating mga technique na mga binabahagi. Ngayon kung kayo naman mayroong mga technique na bahagi sa inyong mga ginagawa niyo pagkatanim, kung paano kayo magpalaman ng yung kamote tsaka ng inyong talong, ay ganyan yung gawin. Sa akin ang talong ko yung tag-araw nga hindi siya mamunga. Ang ginawa ko, pinagapang ko siya sa parang kamote. Kaya naman nangyari, nagbigay siya ng bunga. Yan lang ating gawin sa ako. Ito naman kamote, yung garto. Ang ginagawa ko naman pagka mahaba na, dahil kagawa ng napuna ko na yun yung mga kamote dito, para hindi siya masyado nag-uugatan sa tangkay. Ngayon, ang ginagawa ko, binabang ko siya ng kaunti kaya pagka may pantabon ako, tinatabunan ko yung kanyang tangkay na doon napipilitan siyang umugat. Agandahan pa na yung paghaba ng naka-bound sa lupa at marami tayong sa atin kasi agandahan yung mga kamote sa atin madali nag-uugatan kahit mga nakapatong lang sa lupa naugat dun sa atin. Gawa ng kasi sa atin ang lupa laging basa. Tapos malimit pang umuulan sa atin. Kaya nangyayari kahit nakapatong lang sa lupa yung tangkay ng kamote, umuugat siya. Ay dito wala laging tuyo ang lupa. Ito kahapon, umulan kahapon. Tingnan nyo, tuyo. Ngayon parang medyo uulan uli. Yan, ayos, madidilig na ulit ang ating ating trim dito. At salamat naman sa Allah subhanahu wa ta'ala at naka-harvest tayo ng unang harvest natin sa talong. Kaya ayos ang ating mga tanim dito. Tapos ito nga pagka pala magtatanim tayo, yung mga bawat mayroong mga matatanda na, mayroong mga namamatay, wag nating alisin katulad itong ginawa ko. Tingnan niyo ito. Ito kasi yan pagka nabulok magiging rin yung fertilizer. Kaya mangyayari diyan yung lupa natin tinatamnan, yan ay pataba ng pataba. O kapag ang lupa natin ay pataba ng pataba, hindi na natin kailangan maglagay ng fertilizer. Sa una kapag ay dito kasi kailangan talaga ng may fertilizer sa una. Dahil kasi alam niyo naman dito yung kakunti kasi ang damo rito. Hindi kagaya sa Pilipinas na maraming damo. Kaya pagka sa atin
magkataka kayo, didamuhan, ang gawin nyo pag naalisan nyo yung damo, ayun yung tamnan at pagkakaganda-ganda ng halaman ay yung unang tanim doon. Kasi yung matabang lupa, marami kasi mga nabulok na mga dahon-dahon ng damo ay siyang nabulok doon. Yun yung mga naging fertilizer. Kaya pagka tayo nagtanim doon, ang ganda. Ngayon, bakit yun pumapayat habang nagtatagal? Gawa na kasi ang pagka tayo nagtatanim, ang ginagawa lagi tayong malinis sa ating pagkatanim. Linis natin ang damo, alis natin ang mga damo. Tapos yung bawal tinanim natin ng gulay, kapag namatay yung gulay, bubunutin natin, tanggalin natin, ilagay natin sa kawan. Kaya nangyayari, yung sustansya ng lupa ay ay pabawas ng pabawas. Hanggang sa nagtagal, nagiging lupa na lang yun, wala na masyado. Ano mangyayari doon? Di ang mangyayari, ang ating bibili tayo ng lagi ng abono. Ayun na nangyayari sa atin, kaya minsan mahina na ating ating nagiging ani. Ngayon gagawin natin, yung ligay nyo kapag tayo nagtatanim, hayaan natin diyan ng mga pagkakuha. Kung ano ba ako sa atin kasi yung mga damo, kaya kuha. Pag napapatong kasi sa lupa, yung mga uga, bawa, binunot natin ng damo, tapos pag ipinilagay natin doon sa kuwan, pag naulanan, umuugat, ganyan kasi ang mga damo, ganyan kalakas. Ngayon, ang gawin natin doon sa mga kuwan, maggawa tayo ng patungan. Halimbawa, kumuha muna tayo ng tuyo na damo. Pagkatapos ilagay natin sa ilalim yung tuyo na damo. Pagkatapos yung ating mga binunot na damo ay ilagay natin yun sa ibabaw ng tuyong damo. Ngayon kapag halimbawa ay umulan, di siyempre pag mga 2 araw na naulan, uugat yun. Pero pag sa sunod na araw ay uminit, mamatay naman siya dahil kasi hindi siya nakalapat sa lupa. Pero kung yung damo ay nakalapat sa lupa at inaulan na ng 2 araw, ayun kakapit yung ugat niya dun sa lupa, kaya buhay na naman siya. Kaya ang ginagawa ng mga magtatanim sa atin, yung mga magsasaka, itinatapon nila doon sa malayo yung damo. Dahil nga kasi pag naulanan siya, kumakapit ulit yung kanyang ugat. Ngayon ang technique nga doon, kumuha kayo ng tuyong mga damo, yung tuyo, kahit yung mga kuha ng saging, yung mga kayakas ng saging, mga dahon ng saging na tuyo, ilagay nyo diyan bago doon nyo ipatong yung damo. O, pagkakabunot nyo, doon ilagay nyo doon. Siya yun kahit umulan, kita mo mag-uugatan yung mga damo. Dahil kasi ulan ng ulan di mag-uugatan siya, hayaan nyo lang. Pero pag uminit, mamamatay naman siya. Ngayon kapag namatay siya, hayaan nyo lang siya diyan, di matutuyo yon. Tapos ngayon magiging pataba na yon. Ngayon kapag kayo nagbulot ulit daw, doon nyo naman sa ibabaw na yan ipapatong. Hanggang sa yun kumapal ng kupal doon. Di yung mga bago nyong ilalagay na kuwan, malayo siya sa lupa. Umugat man siya, hindi makakarating doon sa lupa yung kanyang kawa. Kapag uminit, patay agad siya. Ngayon yung mga kuwan ay hindi mangyari, madadagdagan yung sustansya ng ating lupa. Kaya ganyan ang ating gawin. Para habang natagal yung ating taniman, ay hindi na tayo maglalagay ng abono. Kasi kaya tayo naglalagay ng abono dahil nga na habang nagtatagal nga pahina ang ating halaman. Kaya pero pagka tayo naglalagay ng abono, makikita natin lumalakas. Pero kung halimbawa laging may ganito, natin harvest natin ng mga kuwat, namatay na yung kawan, putulin lang natin sa kawan, wag natin bubunutin yung ating mga gulay. Ilagay natin, itambakalot natin siya kung saan na siya nakatanim, tapos ihawiin na lang natin, doon tayo magtanim ulit ng panibago. Ganun ang ating gawin. Kaya maraming salamat sa mga laging nanonood dun sa ating mga kawan. Ngayon kung kayo naman merong mas alam na kawan, ibahagi din niyo sa atin sa akin para magpalitan tayo ng mga kuro-kuro sa ating mga pagkatanim. Sige. Kung gusto naman niyo magtanong at baka kayo may tanong at nakita natin at kaya naman natin paliwanag, di sasagutin natin at papaliwanag natin. Sige, maraming salamat sa mga nagsasubscribe at saka nagpapalo. Maraming salamat.